alam po ninyo, medyo nakakatawa na talaga tong prosecution, no? Talagang wala po silang maipakita na ebidensya laban po kay BP Sara. In fact, ginamit na po nila to kasi pagpe-present nyo ng ebidensya dapat sa inyo mula, di ba? Pero desperado na po itong prosecutor, mga prosecution team. Kasi yung una dapat nilang ipe-present, pasensya na pala kayo bakit hindi na ako nagtuloy ng live kasi ang bagal ng net dahil po dito sa Bagyo. So hindi niya po kaya yung sabay-sabay na naroon yung mukha ko tapos nagkumukuha tayo ng feed sa Senate tapos nag-live ako. Kaya ganito na lang. Dito na lang muna ako live. Wala na muna yung Senate. Ano yung mga naganap so far? So far, hindi na po isinalang ng Senado kasi pag-aaksaya lang po ng panahon yung una nilang testigo. Dahil yung una naman po nilang testigo ay magpapatunay lang na may mga nag-imbita yung House of Representatives, inimbitahan yung mga kampo ni BP Sara at yung mga ibang mga tauhan ni BP Sara ay tumanggi, si BP Sara ay tumatanggi, tapos yung mga paliwanag nila. So nonsense po kasi wala naman pong direktang kaugnayan sa inirereklamong kaso yung gusto nilang testigo. Titestigo lang naman to yung una dahil taga House of Representatives, titestigo lang siya na may mga tinanggap sila na mga sulat mula po sa mga tauhan ni BP Sara na sila po ay hindi dadalo sa mga pinawag na investigasyon. Wala naman pong kinalaman yun. Kasi po, wala namang kinalaman yun. Dumalo sila o hindi, wala pong kinalaman yun sa inirereklamo kay BP Sara na misuse of confidential fund. Okay. Ngayon, eto naman po, yung pong kaso naman po ng nitong si Acosta, testigo po to, hostile witness. Ang ibig po sabihin ng hostile witness, ito po ay ang testimonya niya po ay itong tao na to ay hindi pabor sa prosecution. So ito po ay tauhan kasi ni BP Sara. In fact, si Chis Escudero na dahil nababagalan na sa prosecution sa tagal niligutan magsalita, siya na po ang tumayo na prosecutor kanina para tanggapin po kasi ipapatanggap mo muna na ito ay hostile. So si Ligutan paikot-ikot samantalang nung pumapel na si Chis Escudero napatunayan na hostile talaga to kasi tauhan siya ni BP Sara. Hostile po siyang witness kasi coterminus siya ni BP Sara. Ibig sabihin, hindi po siya, ang testimonya niya po ay hindi ko kontra kay BP Sara dahil siya po ay tauhan ni BP Sara at siya po ay coterminus na BP Sara. Ibig sabihin, pag na-impeach o natanggal po sa pwesto si BP Sara, pag na-convict po si BP Sara, natanggal siya sa pwesto, mawawalan siya ng trabaho. Kaya ang kanyang loyalty, kumbaga, doon kay BP Sara at hindi sa prosecution. Kaya po siya dineclare na hostile witness. Pwede kang tanungin ang leading question. Yung pwede pong tanungin ka ng yes or no lang yung sagot ng kalaban, ng witness. Pwede po yun. Kasi pag direct po ka, di po pwedeng ikaw yung nag-feed. Kunwari yung mga tanong, di po ba kayo gumawa nito? Hindi po. Dapat magmumula lahat ng testimonya kung ano po pagkakaiba ng hostile witness at saka ng direct witness. Yung pag nagda-direct po, hindi pwedeng yung abogado ang magsabi ng sitwasyon. Magtatanong lang siya, dapat yung magkukwento yung witness. Yun po yung basic. Pag leading po kasi, pwedeng ikwento mo at paayunin mo lang yung witness. Hindi po ba kayo po, halimbawa, bawal pong itanong pag hindi siya, ang leading question kasi,
ikaw yung nagli-lead eh. Parang ikaw nagkukwento tapos oo lang yung witness. Halimbawa, sinabi mo, hindi po ba kayo yung gumawa nitong report na ito? O, leading yun. Kaya, hindi po pwede yung kung direct. Kaya dapat hostile. Kaya po may pagtatalo doon kung dapat bang hostile. Ngayon, medyo technical po yun pero sana naunawaan nyo. Ito po. Yung bone ng contention o yung pinaka-argumento po nito niligutan dito po kay Acosta matapos po yung mabagal. Actually, dapat hindi naman bumagal yung mga tanungan eh. Sinasadya po niligutan para ipakita po na alam niyo yun, yung ang witness ay hindi talaga siya maalam. Kaya po sinasadya po niligutan yan. Yun pong parang hindi naiintindihan ng witness yung Tagalog at English na tanong. Sinasadya niya yan, pinipid niya na dapat po yung pong witness ay pakita niya na hindi nakakaintindi ng mga basic na English at Tagalog. Ako, tansya ko, sinasadya niligutan yan na ipakita na parang mangmang yung witness. Oh. Hindi na halata. Buti nga nahalata ni Tulfo, Erwin Tulfo na kasi mainipin si Erwin Tulfo eh. Gusto niya action agad eh. Ayaw nila nung mga matatagal na tanungan. Sinasadya po yun. Inipin. Sinasadya lang niligutan na inipin para kunwari may malaking usapin. Pero saan po nagsasentro yung tanungan? Ang sentro po ng tanungan ay ganito. Oh, hindi ba kayo yung gumagawa niyan? Sinasagot po siya ni magaling po sumagot si Acosta. Opo, ako po gumawa niyan, pero kinukonsulta ko po, simula kinukonsulta niya na yung security officer na si Colonel La Chica. Nag-i-establish to si Ligutan na ang gusto palabasin ni Ligutan kasi mali na ikaw ang gumawa tapos kay Ligutan mo ibibigay. Di ba? Parang ganun yan. Mamaya makikita nyo po. Ang mali lang na gagawin ni Acosta dyan, mamaya, siya ang nagplano, siya ang lahat. Pero bakit niya binigay kay La Chica? Maganda naman yung na-establish ni Acosta. Akala nyo, aang-anga lang si Acosta, di ba? Akala nyo lang yun. Pero ini-establish naman din ni Acosta na mula sa simula pa lang ay kasama na niya sila Chica. Oh. So ang linyahan po nila ng katanungan ganito. Ang linya po ng linya po ng tanong nito ni Ligutan, simple lang po. Ang linya po ng tanong niya, ano ang papel ni Ligutan? Hindi naman siya disbursing officer, 'di ba? Wala naman siyang papel dapat. Bakit sa kanya mo binigay ang pera? Ngayon, ang problema niya, na-establish na ni Acosta na sa simula pa lang ng paggastos, sa plano pa lang ng paggasta ng confidential fund, naroon na si La Chica. Lahat ng panahon, naroon si La Chica. O, 'di ba? Ang gustong patunayan ni La Chica nga, ano ba sinabi ko? Ang gustong patunayan ngayon ni Ligutan, patutunayan niya na wala hindi kasama, hindi involved si La Chica. Bakit ibibigay ni Acosta kay La Chica yung kanyang withdraw na pera? Yan yun eh. Diyan papunta yung mga tanungan yan. Yeah? Diyan pupunta yung tanong niya ni Acosta, ni Ligutan. Papunta po dun sa corrected. Okay na po. Okay po, kung nagkamali po ako at kinorek nyo, okay na po. Okay. Diyan papunta yung mga tanungan niya ni Ligutan, no? Papunta sa wala dapat papel si La Chica. Bakit sa kanya mapupunta eventually yung pera? Pero na-establish na po ni Acosta na sa simula pa magkasama po sila ni La Chica. Yun yung kaya pag sinasabi po pag sumasagot po
pag sumasagot po si si Acosta ng pag tinanong siya ni La Chica, ni Ligutan, kayo po ba yung gumawa nitong ng plano na to? Opo, kasama ko po si La Chica. O yan, di ba? Kaya paano niya ngayon bibiyakin na dapat walang papel si La Chica, pero bakit sa kanya napunta yung pera? O ikalawa natin punto. Kung ano pong kinalaman, ito po yung ano pong kinalaman o ano pong paglabag ng Vice President ng Pilipinas na karapat dapat siyang tanggalin bilang Vice President kung ang mag-handle po ng gastusin sa kanyang confidential fund ay ang kanyang security officer. Patutunayan niyo po na illegal po iyon. Ngayon, hindi mo pwedeng patunayan yan dahil ang magpapasya lang po na illegal yung ginawa nila. Eto so palalabasin po kasi ngayon niligutan na illegal tong ginawa ni Acosta at saka ni La Chica. O, di ba? Ano kinalaman niya kay Vice President? O ngayon, bakit prosecution na magsasabi kung illegal o legal? Sino po ang magsasabi kung legal o illegal yung ginawa po ni Acosta at tsaka ni La Chica? Sino po ang magsabi? Correct. COA. COA po. Di mo ba? Ngayon, ano po yung report ng COA? Sinabi po ba ng COA na illegal yan at final na ang desisyon namin? Wala pong sinasabing illegal. Meron po bang sinasabing misuse? Wala po. Meron po bang sinasabing kinorap? Wala po. Ano po? Pinalalabas lang ni Ligutan na may illegal na ginawa. Pero ikaw ba ang magpapasya? Prosecution ba magpapasya? Kung may illegal na ginawa, yung audit ng COA. So, kaya nga may disallowance Ang tanong, final na ba yung disallowance? Kung hindi pa final, ano yung nilalabag ni BP Sara? Paikot-ikutin nyo man yan, ganun pa rin po ang tumbok niyan. COA magpapasya kung may illegal na ginawa si BP Sara o wala. Actually, ang notice of disallowance ay hindi po yan criminal act. Sa madaling salita, eto na nga po yung update. Kaya nakakatawa naman kayo. Kung gusto niyo po masimula, nasa gitna na kayo pumasok, simulan niyo po sa simula nitong live ko ngayon. Sinusuri ko po yung nagaganap ngayong araw. Ito na po yung update. Mamaya po bibigyan ko kayo ng pagkakataon. So sa madaling salita, palalabasin ng Ligutan na mali yung pagbibigay ng pondo kay La Chica kasi ang SDO ay si Acosta. Siya dapat yung gumastos. Si Acosta dapat siya dapat yung naggumastos ng pera. Yan lang po. Di ba yan nga po yung subject ng notice of disallowance? Subject na nga po yan na notice of disallowance. Ang tanong po, kasi buong akala po natin, pag hindi po tayo abogado, pare-pareho po tayo, yan po yung pagkukulang natin, di ba? Hindi po tayo pagkukulang yung pagkatao natin. Pagkukulang po natin konti sa batas. Kasi hindi tayo abogado, akala natin may paglabag na si BP Sara sa ganyang sitwasyon. Wala pa po pala. Bakit? Kasi hindi pa final. Ibig sabihin, tama, yan yung naging basihan kung bakit notice of disallowance ang COA. Ang question, tama ba yung pagbibigay nila na notice of disallowance dito sa instance na to? Kasi iba po yung 125 million Iba po yun
question po doon, kino-question po ni Tabachingching doon, yung pong OR, pwede bang acknowledgement receipt at hindi OR? So ibang usapan po yun. Dito po, iba naman ang usapan dito. Pwede bang ibigay na lang kay La Chica yung buong pondo ng confidential fund? Hindi ba illegal yan? Kaya nga po sila subject for notice of disallowance. Hindi po pumapayag ang COA. Oh. Kaya binigyan po sila ng papel. Hindi kami pumapayag sa ginawa ninyo. Pero ang tanong, pwede bang pumayag ang COA? Opo, pag napaliwanagan na nila. Naintindihan nyo? So humihirit ka pa ngayon. Ano po ba, bakit po nyo ba tinatanggihan? Ganyan po yung proseso ng COA. Ngayon, naabot na ba nila yung proseso na nagpaliwanag na yung Vice President, na ibigay na nila yung punto nila, napatawag na sila ng COA, tapos sinabi pa rin ng COA na, kahit na ganyan ang paliwanag nyo, hindi pa rin namin yan tinatanggap. Tapos na ba tayo ron? Wala bang prosesong gano'n ng COA? Meron. Meron pala eh. Bakit mo nililitis na? Hindi pa nga tapos sa COA. Yan po yung sinasabi nating may final ruling na ba yung COA? Kung wala pa pong final ruling, kasi doon pa rin po papunta yan eh. Dinidetalye lang nila. Ano man po yung sinasabi nyong paglabag, pasisimplihin lang po natin. Kasi ang ginagawa po ng prosecution, wala po talaga silang ebidensya. Paikot-ikot lang tayo. Ultimately, doon pa rin po yan. So, alimbawa, napatunayan ni Ligutan. So, may paglabag po. Kaya nga po meron kaming notice of disallowance. Diba? Okay. So, ibig sabihin po, kung may notice of disallowance, ang payo ko sa iyo, Romy Tuason, mag-vlogs ka at mag-neutral ka. Wala pong vlogger, wala pong tao ngayon sa Pilipinas ang neutral. Lahat may pinapanigan. Naintindihan mo? Lahat ng taong mahilig sa politika, kahit ikaw, meron kang pinapanigan. Lalo na kaming vlogger. Kaya nga kami vlogger eh. Dahil may pinapanigan kami. Kaya nga, Badong Aratilis ako, may kinikilingan, may pinapanigan. Sige, balik tayo rito. Sa madaling salita, no, ang eventualing patutunguhan po niyan, mapupunta po yan na sasabihin na may violation. Violation lang po, hindi po paglabag sa batas. Iba po yung paglabag sa batas. May violation ka ng paggasta. Kaya ka binigyan ng notice of disallowance. So anong gagawin mo ngayon? Kung notice of disallowance, kung meron ka notice of disallowance, anong gagawin mo? Tapos na ba yun? Ayon ba sa COA, pag nabigyan ka ng notice of disallowance, final na yung violation mo? Hindi pa po. Kukumbinsihin mo lang yung taga-COA na hindi ganyan yung sinasabi ninyo na disallowed ako. Hindi po yan totoo yung pananaw nyo na ganyan. Kasi po, ganito po yung ginawa namin. Ganun ba? O sige, dahil na ipaliwanag mo, wala ka ng notice of disallowance. Di po ba? Yun eh. Yun yung sinasabi natin. Yung nagtatanong po ng, mamaya yung nagtanong po ng bakit po hostile witness, nasagot ko na yan sa bandang unahan. Pero ulitin ko po bago tayo magtapos para hindi na kayo bumalik. Okay, yung nagtatanong naman po ng tungkol sa totoo ba na humingi ng closed door meeting si BP Sara. Yan po ang chinichismis ngayon ni Arnold Clavio, nila Jesus Palsis at ng iba pa pong mga kakampi ng Pangulo. Pero wala pong katotohanan yan at nagpahayag na po si BP Sara na hindi po siya magre-resign. Okay. So sa madaling salita, mga kapatid, sa madaling salita po, eventually, pupunta pa rin po yan, nasa natalakay na nila.
Ano po yun? Notice of disallowance. Yan po ang sagot kung bakit may notice of disallowance kasi hindi pumapayag yung COA. Ngayon ang tanong, final na ba yung sinabi po ng COA? Hindi pa rin. Hindi pa rin po. Teka nga, English kasi yung mga tanong nyo eh. Kaya dapat na ako sumagot sa mga katanungan para walang kalituhan.